Kamusta na mga kameds? May gagawin nga pala tayo ngayon hindi naman to cellphone. So yung vape ko kasi naubusan na ng juice. Disposable vape kasi to. So ang gagawin ko i-refill ko siya para magamit ulit. So yan tinanggal ko una dun sa may ilalim. Yung cover doon sa may malapit sa charging board niya. So yun tinanggal ko. Sunod na pa natin natatanggalin yung cover dun sa ibabaw, yung pinihipan o hinihigupan ng hangin. So yan, inipit ko lang siya ng cutter ko. So natanggal na natin siya. So pagkatanggal naman natin ang susunod natin ay yung dito sa may gilid. Gagamit tayo ng manipis na plastic. So kailangan natin ganyanin paunti-unti kasi mayroon siyang dikit dyan na nakalagay. Hindi mo siya basta-basta matatanggal pag hindi mo ginamitan ng ganyang plastic para matanggal yung pandikit niya. So kailangan lang ng tiyaga sa pagtanggal niyan. So dandahan lang din natin na paikot siya yung plastic. Isusot lang naman natin yung manipis na plastic. So ganyan na dahan-dahan na natin na ilulusot sa may gilid tapos paikot. Paikot lang siya ng paikot. Yun lang ang gagawin natin para matanggal yung dikit niya. So ngayon na naikot na natin lahat. So hihilain ko naman dun sa may bandang charging port niya. So yun na natanggal ko na yung sa baba. So natanggal na natin. O yan nakikita na yung sa may charging board niya. So itutulak natin yung rubber dyan sa may ibabaw. Gumamit lang tayo ng flat screw o kahit anong matulis na pwedeng itulak dyan sa may rubber. So kailangan natin dahan-dahanin din na itulak. Wag na basta hilain kasi baka maputol yung wire. May wire kasi siya. So yan na natanggal na natin. So nakita na natin yung laman niya. So tanggalin muna natin yung nakatakip na rubber sa ibabaw. Tapos yan yung foam niya na nilalagyan ng juice. So wala na talaga siyang laman, empty na. So linisan din natin yung rubber dyan sa may baba para matanggal yung mga latak-latak na dating juice. So yan, ibalik na natin yung plastic na bilog dun sa may rubber. So ganyan lang ang pag DIY na pag-refill niyan. So ngayon lalagyan na natin siya ng juice. Sisimulan natin dito sa may ilalim ng cotton niya or foam para dyan natin lalagay yung juice. So ayan, dahan-dahan lang din na ang paglagay. Paunti-unti lang para sa sipsipin niya yung juice. So ganyan ang diskarte, sa ilalim muna tayo maglalagay ng juice. Hindi yung agad dun sa may ibabaw. Para at least yung usok niya mas maganda, mas malakas. So, yung pagre-refill pala, hindi naman to talaga pangmatagalan. Siguro mga dalawa o isa or dalawang refill lang kasi pag mas sumobra pa, mag-iiba na rin yung lasa ng juice, parang ano na, sunog na. So, yan unang refill ko pa lang naman to kaya pwede pa. Sa pangalawa, pwede pa natin siyang magamit. So sa pang-apat, wag na kasi iba na rin yung magiging lasa niya. So yan naman mura lang naman siya, nasa 550 lang naman din ang bili ko dito sa vape na to. So kaya yan ang ginagamit ko na vape, maganda yung amoy niya, mabango. So ayan nalagyan na natin siya ng juice. So ibalik na natin yung rubber na cover dun sa may ibabaw. So ayan i-fix lang natin para hindi rin tumagas yung juice na nilagay natin. So ayan, okay na. Maganda naman yung pagkalagay natin ng juice. So magagamit na ulit ito. So ayan, ibabalik naman na natin dun sa may loob. Dahan-dahan lang natin na itulak. Tapos yung nandiyan na lock niya sa ibabaw, yung pinaghihigupan, ibalik din natin. Tapos yung dyan, yung cover niya sa ilalim, yan yung iniikot. So ibabalik din natin, itatapat lang natin doon sa may butas para bumalik yung sa pagkalak niya. So yun, naikabit ko na, nalock na natin. So okay na, na-fix na natin yung vape natin. So magagamit na ulit ito. Nalagyan na natin ng juice. Sa akin kasi kung itatapon na isang gamit pa lang, mahal din kasi ito, 550.
So yan, tinesting ko, okay na. May lumalabas na usok. Maganda na.